Halaga ng pinsalang iniwan ng 6 na bagyong nanalasa sa Lambak, Cagayan, umabot sa 3.2 billion pesos. Department of Agriculture sinisimulan na ang rehabilitasyon sa mga nasirang pananim. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pagkatapos ng mga bagyo na dumaan sa lalawigan ng Cagayan, kundi sira-sirang mga bahay, nakadapa o di kay lubog sa tubig baha ng mga pananim o kay wala ng buhay ng mga alagang hayop ang sumasalubong sa mga magsasaka. Ang mga anhi na sanang mga palay, nababad na sa tubig, nakapag-animan, nangingitim na mga ito at wala ng halaga sa merkado. Mabuti na lamang, katulad ni Mang Ronald ng Bugay, kasama ang kanyang mga pananim sa nakapagsiguro sa tulong ng libreng insurance ng PCIC. Kuwata na ipras-praso dami siguro ma'am yung nalagaw lang. Naka-insure da kita mula yung Ma'am, naka-insured aming magtanay ko aming ti barangay ma'am. Kinumusta ng news team ang mga mangingisda sa Santa Ana. Naabutan namin ang mag-asawang Leonardo at Maylene na galing Palaot. Iilang piraso lamang ang huli, gayong halos 5 oras sila sa dagat. Ang masakit pa para sa mag-asawang Costales, nawasak pa ang kanilang bangka matapos mabagsakan na natumbang puno. Ang kunin ko, simbolin ko ulit. Naitaas nyo naman, kaso lang. Gawa lang natumba na kaaway ma'am. Hindi nakaligtas. Tagalan. Si Mang Ronald at si Leonardo ay ilan lamang sa mga magsasaka, mangingisda at livestock racers sa lalawigan ng Cagayan sa libo-libong naapektuhan na magkakasunod na bagyo sa probinsya. Batay sa talaan ng Department of Agriculture, umaabot sa 3.2 billion pesos ang pinsalang inabot ng sektor ng agrikultura, pangisdaan at livestock maging sa infrastrukturang pang-agrikultura sa Lambak, Cagayan sa 6 na bagyong sunod-sunod na nanalasa. Sa ngayon, naghahanda na ang DA ng mga listahan ng mga magsasaka sa Isabela na siyang mabibigyan ng Rice Farmers Financial Assistance ng Pangulo sa pagdalaw nito sa naturang lalawigan bukas, November 22. Mula sa Radyo Pilipinas Tugigaraw, Dina Villacampa, Balitang Pambansa.